nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso, tuparin natin ang batas, alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Yan po ang naging matapang na pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng mga kaganapan sa nakalipas na mga araw. Hitik na hitik po tayo sa balitaan ngayong araw dito sa Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa. Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapang na sinagot ang mga patutsada ni Vice President Sara Duterte, pagpapatupad at paggalang sa batas, mahigpit na ipinaalala ng Pangulo. DOJ, itinuturing na mastermind sa planong assassination kay Pangulong Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte. Sinasabing assassin at iba pang sangkot sa plano, tinutugis na ng pamahalaan. Vice President Sara Duterte, hindi immune sa kaso ayon sa Justice Department. Vice President Sara Duterte, makikinabang sa planong assassination laban kay Pangulong Marcos Jr. ayon sa DOJ. House Speaker Martin Romualdez, binueltahan si Vice President Duterte. At pambansang pulisya, sinisilip na rin ang maaaring pananagutan ng pangalawang Pangulo sa kanyang naging pahayag. Kaugnay pa rin sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, binigyan ng 5 araw ang pangalawang Pangulo para ipaliwanag sa National Bureau of Investigation ang kanyang banta na ipapatay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ipinauubaya naman ng Justice Department sa Ombudsman kung sususpindihin ba ang Vice Presidente. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Noel Talakay ng PTV Manila. As a democratic country,
we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya kay First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pinalagan ito ng Pangulo at iginiit na kailangan manaig ang batas. Giit ng Pangulo sa halip na sagutin at igalang ang Kongreso, tiniyak din nito na sa kabila nito ay patuloy siyang maglilingkod bilang Pangulo ng bansa. Samantala, isasabpina ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte matapos itong bantaan ang pamilya ng Pangulo. Sa press conference sa Malacanang, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na pinayagan na ng Facebook ang kanilang hiling na i-preserve ang video ng pagbabanta ng Vice Presidente at pinapahanap na rin ang taong inutusan umano ni Duterte na paslangin ang Pangulo. Gagawin po ng National Bureau of Investigation ang lahat ng mga hakbang para matuntun ang identity nito, kasama po ang pag-i-issue po ng subpoena kay Vice President Sara na humarap sa NBI para bigyan po ng kaliwanagan ang kanyang mga pananalita. Dahil po diretsuhan niyang sinabi na siya po ay kumuha na ng tao, na siya pong gagawa ng pagpatay hindi lang po sa Pangulo, kasama po ang ating First Lady at ang ating Speaker of the House. Magsasagawa ng agarang investigasyon ang NBI kung datian niya pinalagpas nila ang pahayag ng ikalawang Pangulo na pupugutan niya ng ulo ang Presidente. Seseryosohin umano nila ito dahil ito ay isang banta laban sa buhay ng Pangulo. Iginiit din ni Andres na kahit wala pang nangyayaring krimen, mananagot sa batas ang taong inutusan ni Vice Presidente Duterte sa pakikipagsabwatan na paslangin ang Pangulo, ang unang ginang at ang House Speaker. Right now, we are open to all possible crimes and we are not looking at one particular offense, criminal offense. But as I said, definitely there will be criminal and other legal liabilities that will be enforced against the plotters and those who will execute it and those who took part in it. First, the Vice President is not immune from suit. She can be the subject of any criminal, administrative case, and the Ombudsman also has authority to do its duty to discipline and to take necessary measures. Ayon sa NBI, hindi nila agad inaresto ang Vice Presidente dahil nire-respeto pa nila ito. Binigyan ng 5 araw si Vice President Duterte na harapin ang NBI. We are giving her chance, due process, to answer yung ibinibintang sa kanya. No? This is by way of subpoena. Ipinaubayan naman ng DOJ sa House of Representatives ang impeachment sa Vice Presidente. Ayon naman kay Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ay isang senyales na walang kakayahang mamuno ng isang bansa. Hinimok naman ni Senate President Francis Escudero ang malalapit kay Vice President Sara Duterte na payuhan ito na maghinay-hinay sa mga binibigay na pahayag sa publiko. Mula sa PTV Manila, Noel Talakay para sa Balitang Pambansa. Nagpasa ng resolusyon ang Kamara bilang suporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng mga banta at akusasyon ni Vice President Sara Duterte. Binweltahan rin ni House Speaker Martin Romualdez ang pangalawang Pangulo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Las Moras ng PTV Manila. Sa plenary session ng Kamara, pinagtibay na ng mga kongresista ang House Resolution No. 2092 na naghahayag ng buong suporta at pakikiisa ng Kamara sa liderato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng mga seryosong pag-atake laban sa kanila. Partikular na riyan ang mga pambabatikos at pagbabanta sa kanilang buhay ni Vice President Sara Duterte. Ang ilang mambabatas isa-isa ring naghayag ng pagkondena ukol dito.
Ayon kay Speaker Romualdez, mapanganib at seryoso ang naging banta ng Vice Presidente kaya't hindi ito dapat baliwalain. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan. Such statement is not just reckless, it is dangerous. It sends a chilling message to our people. A message that violence can be contemplated by those in positions of power. This is not just an affront to the individuals targeted, it is attack on the very foundation of our government. Kasabay niyan, mariinding itinanggi ni Romualdez ang akusasyon ni Duterte na namumulitika umano siya bilang paghahanda sa 2028 elections. Hamon ng House Speaker, imbes na maghayag ng iba't ibang paratang, dapat ay sagutin na lang ng Vice Presidente ang issue ukol sa maanumalya umano niyang paggamit ng confidential funds. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, and the lack of transparency demand answers. We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Bilang panghuli, pinangunahan naman ni Speaker Romualdez ang Kamara sa personal na pagdedeklara ng buong suporta kay Pangulong Marcos at iginiit na patuloy silang lalaban para sa katotohanan. I reaffirm my unwavering support for President Ferdinand R. Marcos Jr. and his administration. Together, we will continue to advance the reforms and policies that will lead us to economic recovery, national security, and a more equitable society. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa akin, hindi tungkol sa inyo, kundi para sa ating bayan at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Mula sa PTV, Melres Moras para sa Balitang Pambansa. Kumikilos na ang otoridad, partikular na ang PNP-CIDG para imbestigahan ang naging banta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon naman sa National Security Council, kinukonsidera nila bilang national security concern ang mga naging pahayag ng pangalawang Pangulo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ryan Desiges ng PTV Manila. Sinusuri na ng Philippine National Police o PNP kung anong kaso ang maring isampa laban kay Vice President Sara Duterte matapos ang hayagang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Highest level of urgency ang tugon ng PNP dito. Definitely, these words, if uttered by one particular person to another person, definitely there are some applicable and relevant laws applicable na po pwedeng maisampa sa particular na kausa ito, regardless kung sino po ang nagsabi, regardless kung sino po ang target nitong mga pananalita na po na ito. But then again, we are just being careful to give the specific as to the possible cases to be filed against those people who were involved in the incidents last Saturday. Inatasan na rin ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang Criminal Investigation and Detection Group para imbestigahan ang naging banta ni Duterte. Nakikipag-ugnayan na ang CIDG sa Presidential Security Command bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Sentro umano ng investigasyon kung totoong may hitman na kinontak ang pangalawang Pangulo o kung figurative speech lamang ito. We will make a chronological events of this. We will make the complete records of this. And then after that, we'll analyze and discuss these facts of the case vis-a-vis the possible laws na magka-come into play. Will it be obstruction of justice? Will it be direct assault? Will it be the other penal laws? At bagamat ang CIDG ang nangunguna sa investigasyon, tutulong din ang iba pang unit ng pulisya hinggil dito. Yun ang talagang tutok ng PNP. Kasi specifics na yun eh. So, nandun tayo sa level na yun. Yun ang talagang abot namin. Kung totoo nga bang may hitman, kung totoong baka naman walang hitman, o baka naman yan ay figure of speech na naman. So, yun ang ating mga titingnan dyan. And we'll be including all of those and considering those in our investigation.
Bumalag din sa banta ni Vice President Duterte ang National Security Council. Itinuturing nila na national security concern ang mga binitawang salita ng pangalawang Pangulo. Nakaalerto rin ang security protocols ng Presidential Security Command kasunod ng direktiba ni Executive Secretary Lucas Bersamin matapos ang mga naging pahayag ni Duterte. Ayon sa PSC, pinaigting at naka-heightened alert na sila ngayon. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa law enforcement agencies para matukoy, maiwasan at mapigil ang anumang banta laban sa Pangulo at sa First Family. Git ng PSC, anumang banta sa buhay ng Pangulo at sa First Family kahit saan ito nagmula, lalo na kung ginawa ito ng hayagan sa publiko ay hindi nila ipagsasawalang bahala. Itinuturing din nila itong usapin ng pambansang seguridad at gagawin ng lahat ng kailangang hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng Pangulo. Hindi rin ipinagkibit balikat ng palasyo ang naging mga pahayag ng pangalawang Pangulo na nangongontrata na umano ito ng isang assassin para ipapatay si Pangulong Marcos oras na may masamang mangyari sa kanya. Ayon sa Presidential Communication Office, ipinarating na ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang naturang banta sa Presidential Security Command para sa kaukulang aksyon. Anuman anilang banta sa buhay ng Chief Executive ay dapat seryosohin, lalo't ang bantang ito ng Vice Presidente ay hayagang ipinabot sa malinaw at tiyak na mga salita. Mula sa PTV Manila, Ryan Lisiges para sa Balitang Pambansa. Mariing binatikos ng mga kongresista ang umano'y pagkakalat ng kasinungalingan ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, pinalawig naman ang contempt order laban sa Chief of Staff ng Vice Presidente. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Imbes na 5 araw, pinalawig pa ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa 10 araw ang contempt order laban kay Yusek Zulaika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Sa ikapitong pagdinig ng komite ngayong Lunes, binatikos ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ang umano'y pagiging evasive, uncooperative at mga pagsisinungaling ni Lopez. Yan ay hindi lamang patungkol sa mga pagdinig kundi maging sa nangyaring tensyon nitong Sabado sa Kamara nang ihain ang transfer order kay Lopez sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City. Pinigilan kasi ito ng Vice Presidente at pinalagan din ni Lopez at nagdaos pa sila ng press conference habang nasa Kamara, gayong mga pasaring at kasinungalingan naman umano ang kanilang mga sinabi. Ang iba pang kongresista lubos din itong inalmahan na pawang paninira umano sa kanilang institusyon. Nakita naman natin sa history nung kanyang evasive attitude, behavior, at itong kinreate niya na sinasabi niya na nagpagsisinungaling niya na hindi naman siya hinaras or hindi naman siya na-barge yung kanyang, yung room ay kasama na po yan. So yung lahat ng mga pangyayari, Mr. Chair. So I repeat, I move to extend the period of contempt of Attorney Zulaika Lopez, Mr. Chair. Is there any second to the motion? Mr. Chair, may I be recognized? Duly seconded. Is there any objection? Mr. Chair, Hearing none, the motion is carried. was recognized. Si Vice President Duterte na personal ding humarap sa pagdinig, ipinagtanggol naman ang kanilang kampo. Sa unang pagkakataon, nanumpa na rin siyang magsasabi ng katotohanan sa harap ng komite. Lumutang na rin ang iba pang opisyal ng OVP na noon pa pinapatawag ng House panel. Sa talakayan, muling binusisi ng mga mambabatas ang umunoy maanumalyang naging paggamit ng confidential funds ng OVP, gayon din ng DepEd noong ito'y pinamumunuan pa ng Vice Presidente. Git ni Chairman Chua, makakaasa ang publiko na tanging katotohanan at hustisya lamang ang nais nilang mapanaig dito. Sa bawat pagdinig po natin, patong-patong po ang mga natutuklasang kababalaghan sa nangyayari sa 612.5 million na confidential funds ng OVP at DepEd. At panawagan ko po sa taong bayan na huwag po natin hayaan na ibaon ang ating mga katanungan gamit ang mga diversionary tactics. Mula sa PTV, Mel Lesmoras para sa Balitang Pambansa. Naka-red alert ang hanay ng Presidential Security Command o PSC kasabay ng paghihigpit sa mga pumapasok sa Malacanang. Kaugnay pa rin ito sa pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Family. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Alan Francisco ng PTV Manila.
Dinoble na ng Presidential Security Command ang security detail ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod ito ng naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Presidential Security Command Civil Military Operations Officer Major Nestor Endoso, ang akbang na ito ay ginawa ni Presidential Security Command Commander Brigadier General Jesus Nelson Morales na nagpatawag na emergency meeting kamakalawa. Kaugnay nito, hindi na dinetalye pa ng opisyal kung ilan partikular ang kabuang puwersa ng PSG na nakadeploy sa punong ehekutibo. Gayun din sa iba pang miyembro ng First Family matapos ang threat o banta sa Pangulo. Naka-red alert ang hanay ng PSC kasabay ng paghihigpit sa mga pumapasok sa Malacanang. Yung sa amin dito na didouble natin yung security ng President lalo sa mga upcoming activities niya, mas piniligting natin yung security. But kung sa personal, ma'am, hindi natin masabi kung ilan pa yung i-revise ba namin yung security. Pero yung sa coordination at saka sa lahat ng deployment, mas mataas ngayon. Samantala, dinoble at masinigpitan din ang seguridad sa Kamara. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, tumulong na sa kanila ang Philippine National Police para matiyak ang kaligtasan sa paligid ng Batasan Complex. Hindi pa naman sila naka-red alert, pero iba yung pag-iingat ang kanilang ginagawa. Well, ang nag-augment sa amin yung PNP. Kasi hindi naman kami makaka-hire ng additional. No? So, pagka may additional security requirements, we always ask the PNP to beef up our security. Para sa PTV, Alan Francisco, Balitang Pambansa. Samantala, nakatakdang bumiyahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa United Arab Emirates para sa isang araw na working visit. Ayon sa Presidential Communications Office, kahit maikli lang ang biyaheng ito ng Pangulo, inaasahang magiging produktibo pa rin ito. Ilan sa mga aktibidad ng punong ehekutibo ay ang pakikipagpulong kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Inaasahang tatalakayin ng dalawang lider ang ilang usapin na makakapagpalakas pa ng ugnayan ng Pilipinas at UAE. Ipapaabot din ni Pangulong Marcos Jr. ang pasasalamat sa UAE sa pagkilala sa talento ng mga Pilipino sa naturang bansa. Matapos ang sunod-sunod na bagyo, nagbabala naman ang Department of Health sa posibilidad ng pagtaas ng kaso ng dengue. Samantala, kinumpirma rin ni DOH Secretary Teodoro Herbosa na nag-negatibo ang suspect case nila sa monkeypox sa Lanao del Sur. Ayon sa DOH, nakapagtala sila ng 80% na pagtaas sa kaso ng dengue para sa buwan ng Oktubre at Nobyembre ngayong taon, kung saan 5 individual ang nasawi na kinabibilangan ng mga batang lalaki at babae. Samantala, sa Dasmariñas, Cavite, nasa 50 to 70 cases ng dengue ang naitala, kaya naman nagdeklara na rin ito ng state of calamity. Paalala ng DOH sa publiko, magpatingin kaagad kapag may nararamdaman ng sintomas gaya ng lagnat, pamamantal, kawalan ng gana sa pagkain at iba pa. Kinumpirma rin ni DOH Secretary Teodoro Herbosa na nagnegatibo ang resulta ng kanilang suspected monkey case sa Lanao del Norte. So mas maganda madala ng mas maaga para ma-hydrate at mabantayan yung kanilang platelet count at hindi umabot sa tinatawag na dengue shock syndrome na kinamamatay kung huli na nadadala. So very important yung reminder na yon, Nina, no? Sa mga mothers na may mga batang may sakit. Susunod sa Balitang Pambansa, amortization o utang sa lupa ng mahigit sa 20,000 magsasaka sa Isabela, sinagot na ng administrasyon. At tunghayan ng iba't ibang paghahanda ngayong holiday season. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Mr. Nelson Uloy ng Barangay Luer Maculan, Lake Cebu, South Cotabato. Ako po ay 26 na taon na nagsasaka sa 3 hektaryang lupang ipinagkaloob sa akin ng DARA. Noon ako isang tinanti lamang sa lupang aking sinasakahan. Nang dahil sa programa ng ating gobyerno, ako po ay isa sa pinakamasayang benepisaryo ng Voluntary Offer to Sale or BOS na nakatanggap ng collective title noong 1998 bilang katibayan na akin ang lupang aking sinasakahan.
Dati pangarap ko lamang na magkaroon ng sariling titulong na matatawag na akin. Ngayon, abot kamay ko na ito. Isa ito sa mga pangarap ko sa buhay na magkaroon ng sariling sakahan. Salamat sa Split Project. Ngayon, hawak ko na ang aking titulong minimiti na ako lamang ang mag-isang nakasulat dito. Mabuhay, mabuhay ang programang agraryo dahil may titulo na ako at wala na itong utang sa bangko. Taos puso kong binapasalamatan ang ating mahal na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos at sa ahensya ng DAR na pinangunahan ni Secretary Conrado M. Estrella III, mangako po ako na pangalagaan at pagyamanin ang lupang nakaloob sa akin ng ating gobyerno. Sa muli, maraming salamat po at mabuhay tayong lahat at God bless us all. Patuloy pa rin ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisda sa Region 2. Ito rin ang naging pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang maiangat ang kanilang kabuhayan at ang sektor ng agrikultura. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mary Joy Javier mula PIA Region 2. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at DAR Secretary Conrado Estrella III ang pamamahagi ng 26,285 certificates of condonation with release of mortgage at 1,170 electronic land titles sa ilalim ng split program sa Cabagan, Isabela. Mahigit 22,274 hektarya ng lupang pansakahan ang natanggap ng 21,964 agrarian reform beneficiaries or ARBs mula sa Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Sa kanyang talumpati, nangako si Pangulong Marcos Jr. na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka upang maiangat ang kanilang kabuhayan at ang sektor ng agrikultura. Nagpasalamat naman si Juan Banataw, residente ng Burgos, Isabela, sa kanyang natanggap na titulo ng lupa mula sa Pangulo. Yaman akin ni President na tinulungan na kami ti aming nabayadan nga pati na kami, pisti na kami. Kasabay nito na mahagi rin ng pamahalaan ng tig 10,000 ayuda sa mahigit 1,500 na magsasaka at mangingisda ng Isabela sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolks Program. Bukod dito, naglaan ng 50 million ayuda para sa Isabela at Quirino at tig 10 million para sa 22 munisipalidad sa Cagayan na naapektuhan ng bagyo at pagbaha. Ayon sa Pangulo, nakahanda ang pamahalaan na tumulong upang makabangon ang mga nasalanta ng mga nagdaang kalamidad. Mula sa Philippine Information Agency, Mary Joy Javier, Balitang Pambansa. Ngayong nalalapit na ang Pasko, may kanya-kanyang paandar na ang netizens. Ang ilang bayan din nagsagawa ng kani-kanilang Christmas lighting. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Floyd Brenz mula PTV Manila. Narito na ang pinakahihintay-hintay na panahon ng taon, ang Paskong Pinoy, isang panahon ng pagmamahal, pagninilay at walang katumbas na kasiyahan. Mula sa makukulay na parol hanggang sa masasarap na pagkain, ang Pasko sa Pilipinas ay puno ng mga tradisyon na nagpapakita ng ating natatanging kultura. Ang pagiging creative ng mga Pinoy, syempre hindi magpapahuli. Sa unang video na ito, makulay, mukhang matamis at higanteng Christmas tree ang sasalubong sa inyo. Matatagpuan lang naman itong giant candy Christmas tree sa Nueva Ecija. O ito naman, higanteng labada naman ang kanilang entry sa Paskong Paandar 2024. Sinubok man ng Bagyong Christine, ang bayan ng Taal sa Batangas hindi rin nagpahuli sa mga pailaw ngayong nalalapit na Pasko. At gusto mo bang makaranas ng snow sa Pilipinas? Ang famous Christmas Village sa Baguio City ang perfect spot para sa inyong magpapamilya. Snowfields and snow vibes ang peg. At para naman kay Ninong at Ninang, may Christmas scratch card na rin. Ikaw na mismo ang makakapag-decide sa pamaskong pwede mong makuha. Sa J Castles naman, ipinagdiriwang ang kanilang first ever Christmas tree lighting kung saan umaapaw ang makukulay na ilaw. Ilang araw na lang Pasko na. Tandaan, ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi ang mga regalo at aginaldo.
kung hindi ang pagmamahalan at pagbibigayan sa bawat isa. Mula PTV Manila, Floyd Brenz, Balitang Pambansa. Pilipinas, isang buwan na lang o 30 days na lang at Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Josh Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.